Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Meron bang yung parang on the spot nagrereklamo sa'yo, kuya, anong ginawa mo dito? Ganun. Sa case ko, hindi sa pagyayabang pero parang wala eh. Or siguro meron, pero nahiya silang sabihin sa akin ng harapan. For sure meron. Tagal pa ng ilang araw. Oo. Umalis muna sa office. Oo, umalis muna. Baga sinabi niya, pwedeng sabihin nila na, sir, ang ganda ng gawa mo, okay naman. Pero paglabas ng pinto or pagkahiwalay na namin, pwedeng sa isip-isip niya, hindi siya masaya, di ba? Wala namang moment na nag-chat sa akin na ayaw niya yung tattoo ko. Wala nag-confront. Wala talaga nag-confront na hindi nila gusto. Tingin mo lang. Wala rin comments sa mga social media niya. Wala. Pero feeling ko kasi hindi naman ako ganun kahusay talaga na talagang perfect lagi gawa ko eh. For sure may mga sablay na rin ako, marami na rin akong sablay. Parang wala talaga nagko-confront sa akin na ang pangit ng gawa ko. Kumbaga, for sure meron diyan pero di na lang nila sa akin sinasabi ng direktahan. Parang nahiya na lang. Nahiya na lang. Kumbaga parang siguro nakauwi sila ng bahay, ay di ko gusto yung gawa ni sir eh. Kasi hindi naman lahat ng kliyente ko bumabalik eh. 'Di ba? May mga regular clients ako, may mga referral, pero may mga first timer ako na hindi na bumabalik. So, for sure baka may mga sablay din talaga ako na hindi na lang masabi sa akin, siguro nahihiya, parang ganun. Baka yun lang din yung tattoo na gusto nila. Pwede rin naman. Isa lang. Huwag mo na masyadong ito yung sarili. Sa 6 years ko, posibleng wala akong sablay. Kumbaga, totohanan na lang din. Hindi naman ako like sobrang galing na. Ang gusto kong tanong yun, sir, kung ikaw nakainom ka, actually, pwede naman. Basta, controlled pa rin. Tsaka depende naman sa tinatatuan. Kung magkakaibigan naman kami. Pero nangyari na rin yun, nagiinuman kami habang nagtatato. Pero yung tropa ko na yun, pagka, kunwari, siya na yung tatatuan, tropa ko. Sasabihan ko siya na huwag kang iinom. Kailangan ako lang, tsaka yung iba. Cheers, pare. Kasi, gaya ng sinabi ko, madugo eh. Pero ako pwede ako. Pero ako, controlled naman ako dahil ayoko rin naman sirain yung tattoo. Baga, kahit na tropa kita, pa rin, yung baga kwati pa rin. Natropa kita at di ka magbabayad. Ayun yung pa rin. Kahit sinong tatuan ko, kahit libre, kahit mababa yung bayad, kahit binarat ako, pa rin, kumbaga yung the best mo pa rin. Oo, kasi ikaw yung magre-reflect doon. Oo, tama yun. Actually, yung sasabihin ko, kumbaga sa akin pa rin magre-reflect yun eh. Doon pa rin ako makakakuha ng referral. Kumbaga pag nakikita nila yung tattoo ko sa iba, sa mga kaibigan ko, sa mga, 'di ba, sa mga kliyente ko, pag nakita nila yung tattoo ko, nakita nilang maayos, babalik sa akin, 'di ba? May mga magre-refer ng iba. So, kahit na binarat ako, kumbaga gagawin ko pa rin yung tattoo na maayos. May naman may bayad ako, baga bumalik pa rin. Ako kasi di ako pala inom eh, kaya Excuse me. Oo. Same lang. Hindi, okay lang. Occasional, umiinom ako pagka... Saka ang hirap na kahit nakaibigan mo siya. Pare, huwag ka mag-iinom ha. Ako lang iinom. Ang corny naman nun. Ikaw nagtatato, umiinom ka siya, hindi umiinom. Tapos yan, pwede na siya uminom. Actually, bawal pa rin pero hanggat maaari. Bakit bawal, sir? Mas matagal din naman mag-heal. Pagka may alcohol pa sa katawan. So at least mas mapapabilis kung halimbawa walang alcohol. Pero usually, pinahinahayaan ko na lang basta alagaan. Yun lang yung sa akin. Yung bawal sa akin, huwag kang iinom bago ka magpatato. Pero pag natatoan na kita, bahala ka lang sa buhay mo. Yung ibang kasi yung ibang stereotype, bawal kumain ng malansa pag tinatuan. Actually, bawal naman siya kung pagbabasehan yung standard ng aftercare. Basta alagaan mo na siya, may ointment, then hinugasan mo siya 3 times a day. Baga kahit kumain ka ng malansa, hindi naman totally makaka-affect eh. Kahit na magka-allergy yan, kahit na magkapantal-pantal yan. Basta hugasan mo lang ng maayos, may ointment, tapos hindi naaarawan, hindi ka nag-swimming, pwede ka maligo. So parang pag mas sinunod mo yung aftercare, mas maingat ka, mas maganda yung result. Mas maganda yung result. Kasi yung instruction na ginawa ko, baga yun eh, detailed talaga eh. Baga kinuha ko sa iba't ibang source yung instruction eh, yung aftercare instruction na meron ako eh. May kilala kang source, naghahanap ko Ano yun? Kahit di naman sundan lahat na. Kasi syempre, di naman lahat ng instruction masusundan. Yung common, parang lahat ng nagbibigay ng aftercare na guideline, ito yung pinaka-common. Yan yung dinampot mo. Di naman lahat ng detalye dun sa instruction na yun masusundan mo yun. Di ba? Di naman 3 times a day, huhugasan mo siya. Minsan mahuhugasan mo na siya twice or once. Di naman siya kailangan totally na yung sundin. Sundin. Baga, pwede ka naman mag-miss. may baga di naman ganun kaselan na
mahirap alagaan yung tattoo. Kumbaga kung may mamiss ka man sa instruction na yun, di naman siya totally makaka-affect. May nakikita akong bagong tattoo. Siyempre, taka ako sa pagtato. Wala pa akong tattoo. Nalagyan ng cellophane. Oo, para lang protected. Siyempre, especially pagka fresh pa yung tattoo. Para hindi siya exposed, especially pag sa labas. Lalo pagka medyo buo yung mahaba yung area na natatuan. So yun, kasama yun sa standard namin na right after tatuan, kailangan may cover siya para hindi siya exposed. So after a few hours lang naman, pwede mo tanggalin yung cover. Oras lang naman, hindi naman araw. Flex lang pala yung ginawa sa camp. Ay, parang isang araw na, suot niya pa eh. May mga ganong procedure kasi iba-iba rin yung mga artist. May mga artist na parang sang-ayon sa ganitong procedure. Tapos may mga artist na hindi sang-ayon sa ganitong procedure. So may mga artist na sang-ayon sa procedure na yung cover na yun kailangan mag-i-stay lang ng 4 hours. Then may ibang procedure naman na yung cover na yun kailangan depende sa may cover na kailangan mag-stay ng 2 to 3 days. Mas matagal pa, no? Oo.